Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol naman sa pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa paglitaw ng 18 na mga dating security personnel ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Pinuri ni VP Sara ang mga nasabing dating security personnel ni Saldico dahil sa kanilang tapang na ilahad ang kanilang personal na nalalaman hinggil sa pag-deliver ng mali-malitang pera. At isa di umano sa mga nakatanggap ng pera ay si dating Congresswoman Stella Kimbo ng Marikina City. At ano naman kaya ang reaksyon ni Stella Kimbo? Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Nagbigay ng mensahe si VP Sara na pumupuri sa tapang ng mga dating security personnel na naglahad ng kanilang personal na kaalaman sa very controversial na issue ngayon tungkol sa mga mali-malitang pera na kanilang i-deliver di umano sa mga iba't ibang personalidad. Sinabi niya na hanga siya sa tapang ng mga dating security personnel ni Saldico na naglakas loob na magsalita batay sa kanilang personal na nalalaman tungkol sa mga usaping matagal na niyang nalalaman. Hindi raw pangkaraniwan ang kanilang ginawa dahil posibleng buhay nila ang kapalit sa paglabas ng katotohanan. Ayon kay VP Sara, matagal na umano niyang may information hinggil sa pakipag-ugnayan ng ilang official ng Pilipinas sa mga investigador ng ICC. At dagdag pa ng Vice Presidente na ang issue ay hindi simpleng bangayan sa politika kundi may kinalaman sa pambansang prinsipyo. Ang usaping ito ay hindi usaping pampolitika. Hindi ito simpleng alitan ng mga personalidad. Ito ay tungkol sa pangunahing prinsipyo ng ating pambansang soberanya at sa limitasyon ng paghihimasok ng mga dayuhan institution sa domestic affairs ng ating bansa. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, sinabi ni VP Sara, binigyan din niya na ang kahalagahan ng soberanya. Ayon sa kanya, ang soberanya ay hindi dapat nakasalalay kung sino ang nakikinabang. Napakainit kasi ngayon ang isyung ito. At ayon sa payag ng mga dating security personnel ni Saldico, umaabot umano sa 805 billion pesos ang kabuang halagang na i-deliver kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kay dating Speaker Martin Romualdez at iba pang politiko na kadalasang inilalagay sa mga malita at paper bag. At isa sa mga idinawit na personality ay dating Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Alam kong marami sa atin ang nakakaalala kay Stella Kimbo dahil siya ang itinalagang bilang acting chairperson ng House Committee on Appropriations matapos magbitiw sa pwesto si Representative Saldico dahil sa kanyang health reasons. Madalas na itinuturo ng mga kritiko ang kanyang koleksyon ng mga luxury designer items tulad ng Hermes Birkin, Chanel at Dior handbags. Binatikos din siya dahil sa umano'y blank items sa 2025 national budget. Sa hindi inasahang paglitaw ng mga 18 na dating members ng Philippine Marines at dating security personnel ni Saldico, binanggit nila ang ilang mga kongresistang nakatanggap di umano ng pera mula kay Saldico at isa sa mga idinawit ay si Stella Kimbo. Ilan pa sa di umano'y tumanggap ng mga malita ay sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Senior House Speaker Aurelio Gonzales Jr. at
Majority Leader Sandro Marcos. Sangkot din di umano sa tanggapan ng pera sina Manila Representative Joel Chua, Deputy Speaker Janet Garin, pati si Deputy Speaker Paulo Ortega at Deputy Speaker David Suarez at ilang Quad Committee Chairpersons na sina Manila Representative Benny Abante, si dating Representative Ace Barbers at dating Representative Dan Fernandez at dating Representative Joseph Stephen Paduano na sinasabing nakatanggap din umano ng maleta mula sa dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Pero may mga netizens na nakapansin ang tila biglaang pag-deactivate ng Facebook page ni dating Congresswoman Stella Quimbo after na idawit siya ng mga dating security personnel ni Saldico. Sa ngayon, wala pang pahayag si Quimbo kung ano ang dahilan ng deactivation ng kanyang social media page. Kaya tuloy maraming nagsasabi na ito ay pag-amin ng pagkakasala, na ang pag-deactivate ay bilang isang tanda ng pagkakasala kasunod ng mga paratang mula sa grupo ng tinaguriang Brave 18. Ang grupong ito ng mga dating sundalo ay nagsabing sila ay natasang maghatid ng malaking halaga ng pera sa ilang matataas na opisyal, kabilang na dito si Stella Quimbo. Kaya tuloy may mga komento tulad ng guilty, madam, and nagtago na. Sa aking pananaw naman, naniniwala ako na dineactivate ni Stella Quimbo ang kanyang Facebook page, kung talagang deactivated na ito, para makaiwas siya ng online bashing tungkol sa kanyang di umano'y pagkakasangkot sa mga cash transaction na ito. Pero nawala yata yung kanyang dating matapang at mayabang na pag-uugali sa Kongreso. Ano naman ang iyong pananaw dito kay Stella Quimbo? Bakit nawala ang kanyang Facebook page? Ano man ang inyong comment, please leave your comments sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!